Kumusta po mga kaibigan? Sa mga baguhan pa lang, welcome to my channel. This is your Ikash YouTube channel. And by the way, akin po kayong ngayong tuturuan kung paano naman mag-file ng BIR Form 1701 or kung paano magbayad ditong BIR Form 1701 gamit ang PayMaya application. Okay, so ito po yung 1701 o yung mas kilala sa tawag na Annual Income Tax Return. Okay, so ito po ay binabayaran lang once a year. And malapit na po yung deadline nito. Reminder ko lang, April 15 ang deadline nito. So, mas maganda, mas maaga, mabayaran nyo na. Para maiwasan po ninyo yung magkaroon ng penalty, baka mali pa po kayo or makalimutan nyo. Okay, so let's move on. Samahan niyo po ako hanggang sa huli at atin ko po kayong i-guide. Okay po? So, ito po ang ating step 1. Gamit ang inyong cellphone, i-download nyo lang po at i-install yung My Application from Play Store or App Store. Okay? Pag na-download nyo na po at na-install, makikita nyo na po sa pinaka-screen ng inyong phone yung icon ng Maya. So, okay? Yan po yung itsura niya. So, i-click nyo lang po yun and then i-record na kayo na mag-enter ng inyong password. Okay, so pwede nyo i-type yung password niyo or pwede rin kayo mag-login using your screen lock. Depende sa phone. Okay, so then click nyo po yung login after nyo po ma-input yung details or yung password. Next po, pag successful yung pag-login ninyo, ayan po yung makikita ninyo. So, minsan nagbabago ito. Ito, Christmas pa yung kanilang theme. Okay, so next naman po, ito na yung mag-a-appear sa inyong cellphone. Kikita nyo na dyan yung inyong wallet, pati yung existing balance ng inyong account. So, make sure na may sufficient balance kayo para hindi naman yung tapos nyo nang mag-entry, haba-haba ng in-entry mo, then hindi maging successful yung pagbabayad mo ng BIR mo dahil hindi sufficient yung balance mo. So, ensure na may sapat po kayo na pondo. Okay, so after mong ma-ensure na kasya pa yung pera mo, i-click mo lang po yung bills. Okay? So, ayan po. And then, scroll down nyo lang po, makita nyo naman po yung government. Okay. Then, click nyo lang po yung Bureau of Internal Revenue. Then, may reminder dito. Since, kung naiintindihan naman na po ninyo yung reminders na yan, click nyo lang po yung got it. Okay? So, this is step 9. Lalabas na po ito na you are paying tapos Bureau of Internal Revenue. Hindi nyo lang po yung PIN and then yung 5-digit na branch code. So, kung ang makikita nyo sa COR, yung 3 digit lang dahil mga lumang COR pa yan, kumpletuhin nyo na lang po. Gawin nyo na lang pong 5 yung 0. And then, of course, yung amount. So, make sure na tama yung amount na i-input nyo dito. Isa mo makukuha ang details sa yan. Siyempre, dito sa BIR Form 1701 na babayaran mo. So, nandiyan naman yung PIN mo, yung branch code mo, at saka yung amount. Okay? Yan po. Sa part 1, nandiyan po yung PIN and branch code. Okay? And then dito naman po, yung taxable amount mo. So, huwag kang titingin doon sa number 22. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, iyan yung tax due mo. Dito ka na pumita sa line number 32, yung pinakababa na nasa gitna. Yan po yung magiging tax due nyo. So, yan po yung babayaran ninyo. Okay? Ngayon, after mo nang ma-input yung PIN, branch code, at amount, select naman yung RDO code kung saan ka registered. Nandun din yan sa BIR Form 1701 mo kung nasaan yung RDO code mo. Then, kung alam mo naman yung RDO code mo, scroll down mo lang to para mapili mo yung RDO code na yun. So, dito siya makikita sa iyong BIR form. Okay? Or nandun din siya sa iyong COR. But since andito naman sa BIR form mo, so no need na tignan pa yung COR mo. Basta sure ka naman na yan yung RDO code mo. Para hindi
mapapunta sa ibang district yung payment mo. Okay, next. Ayan po, scroll down nyo lang yan, buong Pilipinas, yung lahat ng RDO code nandyan. So, scroll down nyo lang pababa hanggang sa mga makita nyo yung inyong respective RDO. And then, input nyo lang po siya. Okay, next, dito na tayo sa enter nyo na yung form, series, and tax type. So, ano i-click natin dyan? Ito naman po. Form series, click nyo lang po yan para lumabas naman po itong selection na ito. So, lahat ng mga form series na dito po, piliin nyo lang po yung 1700 series. Okay? And then, pag na-click nyo yun, lalabas naman itong mga form type under that series. So, lahat na. May mga 17. Pansinin nyo po sa umpisa po, may mga 17. So, piliin mo lang yung form. Corresponding form na babayaran mo, which is 1701. And after that, lalabas naman po itong field na to, i-input mo naman yung form type. Okay? So, ayan po siya. Or tax type. Pag na-input na yung form type, automatic na yan na lalabas yan yung selection ng mga tax type. So, for every form type, may kanya-kanyang tax type po yun. Since 1701 is for income tax, kaya lalabas po yung IT. I-click nyo lang po yan at inyong piliin. Okay. So, yan na siya. Nalagyan na natin yung PIN, yung branch code, yung RDO code, form series, form type, and then yung tax type. It's time to input naman yung return date or return period. Okay, so, ano ba tong return date and return period? Sa BIR, yung return, yun yung term nagdagamit nila. Pero actually, yan yung form, yung mga BIR form na pinafile natin. Okay, so, yan po. Input na natin yung return date. Anong pipindutin natin? Itong icon na ito na parang calendar siya. Pag pinindot mo yan, automatic lalabas yung current date. Kung ano yung date ngayon, yan po yung lalabas dyan. So, dito kayo mag-iingat kasi most of the time, or karamihan sa nagkakaroon ng error sa pagpa-filing ng return o BIR form, is itong return period. Nai-input nila itong current date, which is mali. Dapat, scroll mo yan, at puntahan mo yung return period talaga. For, in the case of ITR, yung annual ITR, since last year yung ating ipapile, for the year 2025 or taxable year 2025, so yung end of the year, which is December, then yung huling araw niya, 31. Yan ang kanyang magiging return period. So, i-click nyo lang po yung 31. Okay? Then, click mo lang yung okay para pumasok siya. So, ayan na po. Nakikita nyo na po sa return period. December 31, 2025. And then, next, input nyo yung valid email address na ginagamit mo, which is yung nandun din sa form 1701 mo. Para kapag nagbayad ka nitong form na to, ibabato niya dyan yung resibo mo. So, that is one way para magkaroon ka ng receipt nitong pagbabayad mo through Paymaya. Pero may iba pang paraan para magkaroon ka ng resibo nito. Okay, so for now, dyan muna, ilagay natin dyan yung correct email at saka existing email nyo na nagagamit. Next step po, click nyo na lang yung continue kapag matapos mo nang ma-input yung email address mo. Okay, so ito na siya. Bali, ipapakita niya muna sa'yo yung pinaka-summary ng details ng babayaran mo. So, i-profile mo, i-double check mo maigi kung tama na yan. And sure ka na, saka mo i-click yung pay. Kasi once na nag-pay ka na, papasok na yan sa system ng BIR. So, whatever na error na ma-encounter mo, another, another trabaho sa part mo at sa part din ng BIR. Kasi, halimbawa, nagkamali ka ng return period. Hindi naman na kinakailangan magbayad ka na ulit kasi lang dahil nagkamali ka lang sa return period. Hindi. Ang ginagawa po dyan is mag-a-apply kayo o magre-request kayo sa BIR ng data correction. Which is medyo another na trabaho yun. Kaya hanggat maaari, iwasan natin. Pero in the case na hindi na talaga natin maiwasan, nangyari talaga na tayo nagkamali, so yun naman po yung other way para ma-correct yung mali. And I think wala pa akong ganung tutorial. Siguro gagawin ko rin po kayo ng ganung tutorial para makatulong po sa inyo. Okay, so kapag sure na tayo at tama naman ang lahat, click nyo lang po yung pay. Okay?
And then, lalabas po ulit to, pay using my wallet. So, this is just another confirmation kung talaga bang ito'y babayaran mo na, i-go mo na. Okay? So, click mo na yung pay pag sure ka na. And ito na po, lalabas na yung payment successful. Paid with PayMaya. So, huwag mo muna ito i-close agad. I-click mo po yung view full receipt. Okay? Kasi, aside from dun sa email na babatuhan nitong resibo natin, kasi hindi rin tayo sure, halimbawa lang, nakalimutan na natin yung password, so hindi na natin ma-access yung resibo natin. So, ito yung isa din sa way para magkaroon ka ng another way para ma-store mo yung, or ma-save mo yung resibo mo. So, click mo yan, then lalabas po yan. So, i-print mo yan, then i-attach mo dun sa form na binayaran mo para sigurado. Okay? And you can also share or save ito. Ayan. So, yan pala yung bill reference number niya at saka yung email address sa taas kung saan kung makukuha yung another copy, yung copy nito. You can also share or save this receipt using your phone. Okay? So, i-click mo lang po yan and then click mo yung save to gallery. So, pag kinlik mo yan, ida-download niya yan, ma-store na yan sa cellphone mo. Eh, kaya lang, what if, hindi na sapat yung memory ng cellphone mo. So, kaya ang ginagawa ko, share na lang, and then inilalagay ko lang dun sa aking messenger. Or, kung may iba pang messenger, backup messenger, doon ko sinisave or sinishare or sinishare ko sa ibang email para lang may backup purposes. Kaya dapat din, yung cellphone natin may sapat na memory para pag may mga ganito important files, mai-save natin. Okay, so yun ang aking konting advice. Okay, so next po, since na-save na natin, okay na siya, kung ginagawa ko, aside from piniprint ko, ina-attach ko yung resibo, dito sa pinaka-lower part ng form, nilalagay ko dyan yung details ng payment pa rin. Since tamad akong magsulat-sulat at nakakalito yung sobrang haba ng numbers na yan, yung pinaka-reference number ng resibo mo, kinaka-paste ko yan sa Word or sa Excel, and then saka ko piniprint dyan sa form na yan mismo. So, ayan po, in case na ma-detach yung resibo mo, nandyan, may reference number pa rin yung form mo. Okay? So, yun lang aking mga may advice na konting tip para sa inyo. Okay, so, this is all for now, and I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial, and kung nagustuhan niyo po, kindly help this channel by subscribing and click the notification bell for more BIR update. Kindly share na rin po, like and subscribe. To God be the glory. Thank you.